Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao, sang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kag himua sila nga mga gintuton-an ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa, oras sang manugsabog, sa pagsabog sang binhi sang imo pagtulunan, sa panghuna-huna sang imo mga tumuloo. Ipadala sa amon ang Espiritu Santo nga sadtuanay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuytoy sa amon pagpangabudlay. Tubtub ining binhi nga amon ginasabog karon nga gabi, magtubo sing malambo, magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumuluo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi, ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsabog sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. We celebrated the Vigil of the Nativity in 2020 in the evening, in the midst of the pandemic. It was dark, so with the first Christmas in Bethlehem. Light came into the world. Angels rejoiced. Shepherds came to adore. What a change from darkness to light. We will be celebrating Easter Vigil in the evening, in the midst of the pandemic in 2021. It will be dark as well, till the new light, a new fire will be lit, and darkness will slowly disappear, and light will shine once more. The exalted will be proclaimed. Gloria and the Alleluia will reverberate our churches. Darkness will be dispelled and light will reign. The proclamation of the Word reminds us of the history of our salvation from the beginning of creation. The blessing of the baptismal water reminds us of our baptism in faith, gifted to give, our membership in our church, and becoming children of God. Grateful for the 500 years of Christianity, and to those who have been responsible in sharing the faith, especially the missionaries. He has risen. We celebrate the coming of light to dispel the darkness, the coming of joy to wipe away sadness and tears, giving new life to those who have died. We also celebrate the renewal of our baptismal promises. We stand up to profess our faith that Christ died, Christ is risen, Christ will come again. We concretize this faith in what we have done during this time of pandemic. Frontliners risking or giving their lives to be with those affected. Those who extend the services to those in need. Expressions of faith that heal, restore life, inspire, give hope and strength. May we be open to be vaccinated to restore hope and continue living in the new light of the resurrection. A meaningful
and blessed Easter to all of you. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Dayon ang duha nagsaysay sa ila sang nahanabo sa dalanon, kag kung paano nga nakilala nila ang Ginoo sang pagpamihak-pihak niya sa tinapay. Samtang ang duha nagapanugid sini nga mga butang sa ila, sa hinali nagpakita si Jesus mismo sa tunga nila nga nagatindog kag nagsiling sa ila, ang paghidait sa inyo. Hinadlukan kag kinulbaan sila, kag nagunauna sila nga nakakita sila sang morto, pero nagsiling siya sa ila, nga abala na tublag kamo, nga nagaabot ang pagpangduha-duha sa inyo mga hunahuna. Tanawan ninyo ang akon mga kamot kag mga tiil, kay ako gid ini. Uyati ninyo ako kag bahibalaan ninyo, kay ang espiritu wala sing unod kag tulan, subong sa ginatan-aw ninyo nga ako may unod kag tulan. Sa pagsiling niya siniging pakita niya sa ila ang iya makamot kag mga tiil, na puno gid sila sang kalipay kag katingala nga indi pa gid sila makapati. Dayon si Jesus nagpamangkot sa ila, may pagkaon bala kamo diri? Ginhatagan nila siya sing sinugba nga isda nga gingkuha kag gingkaon sa tubangan nila. Dayon nagsiling siya sa ila, amo ini nga mga butang ang ginsiling ko sa inyo sang kaupod pa ako ninyo. Ang tanan na sulat na hanungod sa akon sa kasuguan ni Moises, sa masinulat sa mga propeta, kag sa mga salmo, dapat nga matuman. Dahil gibuksan niya ang ila mga hunahuna sa paghangop sa mga kasulatan. Nagsiling siya sa ila, amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat mag-antos kag babanhaw sa ikatlong nga adlaw, kag sa iyang ngalan ang mensahe na hanungod sa paghinulsol kag kapatawaran sa masala dapat iwali sa tanan nga mga kapungsuran sugod sa Jerusalem, kamo ang mga saksi sini nga mga butang. Mga utod, amo ini ang binhi nga ginsabog sa oras sang manogsabog. Yari na kita subong sa ikatatlong Domingo sa Pasko sang pagkabanhaw sa aton Ginoo. Ang aton ebanghelyo subong kasugpon ini sa panghitabo sa dalanon sa Emmaus, nga sa diin si Jesus nagpakita sa duha ka tawo, kag ang isa sa ila amo si Cleophas. Sang nagpamangkot si Jesus sa ila kung ano ang ila ginistoryahan sang sila nagalakat sa dalan, siya nagsabat, ikaw lang bala ang bisita sa Jerusalem nga wala nakabalo sa balita na hanungod ni Jesus nga taga Nazaret? Siya gin pamatbatan nila kag gintugian sa pangulong pari kag sa kay Pilato kag ginpapatay niya sila paagi sa paglansang sa krus. Apang sang si Jesus nag-upod sa ila anti sila makaabot sa ila pakadtuan kay sirom na didto nagpakilala si Jesus sa ila paagi sang iya pamihak-pihak sang tinapay. Dayon ang duha nagsaysay sa ila sang nahitabo sa dalanon, kag kon paano nila nakilala ang Ginoo sang pagpamihak-pihak niya sang tinapay. Samtang ang duha nagapanugid sini nga mga butang sa ila, sa hinali nagpakita si Jesus mismo sa tunga nila nga nagatindog kag nagsiling sa ila, ang paghidait sa inyo. Hinadlukan kag kinulbaan sila, kay naghuna-huna sila nga nakita sila sing morto, pero nagsiling siya sa ila, nga abala na tublag kamo, nga nagaabot ang pagpangduha-duha sa inyo mga huna-huna, tan-awan ninyo ang akon mga kamot, kag magatuo, kay ako gid ini. Uyati ninyo ako, kag mahibalan ninyo, kay ang espiritu wala sing unod, kag tulan, subong sang gintan-aw ninyo ako, nga may unod kag tulan. Sang pagsiling niya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag mga tiil. Napuno gid sila sang kalipay kag katingala
nga indi pagid sila makapati. Dayon si Jesus nagpamangkot sa ila, "May pagkaon bala kamo diri?" Ginhatagan nila siya sing sinugba nga isda nga iya ginkuha kaginkaon sa atubang nila. Dayon nagsiling siya sa ila, "Amo ini ang mga butang nga ginsiling ko sa inyo, sang kaupod pa ninyo ako. Ang tanan nga nasulat nahanungod sa akon sa kasugoan ni Moises, sa mga sinulat sa mga propeta, kag sa mga salmo, dapat nga matuman." Dayon ginbuksan niya ang ila mga nauhuna sa paghangop sang mga kasulatan. Nagsiling siya sa ila, "Amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat mag-antos kag mabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Kag sa iya ngalan ang mensahe na hanungod sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala dapat iwali sa tanan nga mga kapungsuran. Sugod sa Jerusalem kamo ang mga saksi sini nga mga butang." Mga kauturan, sang kita ginbautismuhan, kita nagaampit sa kasakit sa aton Ginoong Hesus. Sang siya nagpasakit ibabaw sa krus, kag sang iya pagkabanhaw, kita nabanhaw kaupod sa iya. Gani, aton dumnumon ang iya nga pagkabanhaw, nga amo ang naghatag sing kahulugan sang aton pagtuo, nga kita nagapati sa buhi nga Dios. Matuod nga siya napatay, apang wala siya nagpabilin sa kamatayon. Kay siya nabanhaw, kaangay nga ginsiling ni Isaias nga propeta, ang Ginoo nagsiling, "Ako ang nagabuot nga siya magaantos." Ang iya kamatayon isa kahalad sa pagdala sang kapatawaran. Gani makakita siya sang iya mga kaliwat, magakabuhi siya sing malawig, kag paagi sa iya ang akon plano magamadinalagon. Sa tapos ang kabuhi sang pag-antos, makaangkon siya liwat sang kalipay. Makahibalo siya nga ang iya mga pag-antos indi nanginwalay pulos. Siya ang akon mataro nga alagad, nga sa iya nahamuot ako. Pas-ano niya ang silot sang madamo, kag tungod sa iya, patawaron ko sila. Mga kauturan, ang ini nga sulat ni Propeta Isaias nagasaysay kung paano kita ginluwas sa mahal nga Dios. Agod mahatagan kita sing kabuhi, ini ginbayaran niya sing kabuhi. Paagi sa pagkasakripisyo sang aton mahal nga Dios. Gani ang hangkat sa aton bilang natubos na sa halin sa aton mga kasalanan, dapat ikabuhi naton ang sugo sang Dios sa aton. Kung kita magatuman sa mga sugo sang Dios, ti pat-od gid nga kilala naton siya. Kung may isa nga magsiling, kilala hugid siya pero wala siya nagatuman sa iya mga sugo, ina nga tawo butigon, kag ang kamatuuran wala sa iya. Pero ang nagatuman sa pulong sang Dios, amo ang tawo nga ang iya gugma sa Dios na himpit, amo ini ang pamatuod nga kita nagakabuhi sa Dios. Sa katapusan nga bahin sa Ebanghelyo, nagsiling siya sa ila, "Amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat mag-antos kang mabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Kag sa iya ngalan ang mensahe na hanungod sang paghinulsol, kag kapatawaran sang mga sala dapat iwali sa tanan nga kapungsuran." Kabay, nga mangin bukas kita sa aton kaugalingon, kag mangin instrumento kita sa pagwali sa mensahe na hanungod sa paghinulsol, kag sa kapatawaran sa mga sala, kag magahimo kita sini subong saksi nga ini tanan matuod. Sa aton panahon subong nga yari kita sa tunga sang pandemya, hindi naton kalipatan nga ang Dios wala nagapabilin sa kamatayon, kundi nabanhaw siya. Kaangay nga ang Dios nabanhaw, aton man ibutang sa aton panumduman nga ining tanan naton nga mga kasakit kag mga kabudlayan may aragid sing katapusan, kag makasiling kita, naka-experience gid man kita sing pagkabanhaw. Amen.
Welcome back diri sa aton palatuntunan ng oras ng manugsabog diri sa buhi nga pulong. Kag malipayon ako ang tamyaw sa inyo diri sa panahon sang pagkabanhaw sa aton Ginoong Hesukristo. Nakahibalo naman ako kita nga mga Pilipino, malipayon kita nga mga tawo, and in the midst of all the trials and challenges sa kabuhi naton, we are a happy people. Maybe this is because ang aton pagtuon nagasiling sa aton nga magpakabakod kita, kag magbuylog kita sa kalipay, kag himaya, kag paglaom sang nabanhaw nga Kristo. Si Elsa Subong, nagatamyaw gid ako sa inyo, kag nagapasalamat man ako sa padayon ninyo nga pagbuylog. We are also thanking all of you who are giving us the opportunity to reach you in your homes, over the air lanes, kag sa diin pa nga medium. Labi na gid sa aton social communications diri sa Archdiocese ang Haro, nga ginatagan man kita sang ligwa nga makasulod diri, and naga-monitor man kita. Nagapasalamat gid ako sa inyo nga nagabuylog, kag nagahatag sang mga comments, kag sang inyo nga inspiring messages. Thank you very much. Kabay nga magpadayon kita sa sini nga bag-o nga tuig sa ngaton nga pagtuo. And of course, in the 25th year of Katisismo sa Kahanginan Apostolate. Sa sini nga edisyon, I consider myself very fortunate and very privileged, for at this time we have him back with us, si Father Angelo Colada, ang aton director sa Archdiocesan Commission on Social Communications. He is the most popular figure, I think. Hindi man because you always see him, and of course he is there, but because of all the things nga makita naton sa Facebook and other social media platforms nga ara ang Archdiocesan Commission on Social Communications. The person behind that is Father Pao Colada. Kumusta ka na, Father Pao? Hello ma'am, happy Easter. Happy Easter. Kag sa tanan nga tanaw sa aton nga programa Katisismo sa Kahanginan, kag oras sa manugsabog, kag ari no, medyo nakabutwa na tungod kaya natapos na ang masako nga panahon no sang Holy Week nato no, natapos lang bago lang, so medyo nakaplastar naman gawa na nakagirginhawan na mayo. But of course, laman nagatapos gid ring aton trabaho, I think, Father, because we have just launched a lot of activities, and one of this is the syempre celebration naton sa 500 years of Christianity in the Philippines. Kabay pa wala ninyo ma-miss ang madamo nga mga significant activities that we have. Now we are still in a period nga ginatawag naton nga daw ara pa kita naga tiyog-tiyog sa kabudlay nga dala sang COVID-19. Yes. Kag ang simbahan is at par, no? Among the essentials that we have never neglected, I'm sure. Kaya nga ton mga tumuluoy, Father, gapatigid ako nga bisan basta makalusot nga simbahan, lusot gid. Now in all this, halin sang pagsugod last year, no, March, and up to this point, paano nag-survive ang aton nga simbahan? So kung tan-aw naton no, padayon kita nga naga-struggle because nga tanan ginasandig naton sa IATF no, sa mga protocols ka guidelines, especially nga nagaalain-lain ang aton nga status no, gabalik-balik kita MGCQ of course no, okay lang mayo lang kay ari kita sa MGCQ diri sa aton nga Archdiocese compare sa Manila nga nag-ECQ sila no, kag may mga plus pa nga na, so medyo may bubble may mga bubble pa nga mga nadumduman. Okay. So medyo medyo nakabudlay sila nga bangin sa aton. So pangamuyo talang hindi na tani magsaka ang mga cases nga ni kay otherwise sumagsaka ti ma-lockdown naman kita, kag problema naman naton ini bilang simbahan. Right. But we are blessed no nga despite sini nakapadayon kita no nga ang aton balang ang mga programs naton do nga may mga adjustments kita. Yes, pero what's good is na nagamat-amat na kita nga ma-embrace na naton ang gitawag naton nga new normal sa aspect no sa gitawag naton sa simbahan. Sa aton nga pagtuo do inablang daw nakasulod naman lang kita sa daily grind, sa daily nga pagpangabuhi naton, and lakip na dira ang simbahan. Do you think, Father, wala gid man naton na relegate o kun ay napahigad ang aton nga celebrations, rituals, Eucharistic activities naton in view of the pandemic nga ni? So kung tanawon naton sa subong nga tiyempo, may dako gid man nga diferensya compare mo last year. Okay. As in nga wala gid no, kag wala gid allowed to celebrate together with the congregation, with the faithful.
pero ginhimo lang naton ini nga online no kasubo no kag naka-experience sa duga tulo luha mo bala nga Yes. nanad ka bala nga may mga tao sa tubang mo Kag, no, and then, kag kadamo ba lang nga tan-awon no, nga kanami this Pam time. Sunday ramos na lang tubang mo kay gipadala na lang sa imo. And this time may mga bitbit na sila do nga Yes. balaan mo nga hindi amo ini compare mo sang wala pa pandemic pero masigab lang at least no ara ila presensya no medyo ang iban nga mga talagsalag kanto sa simbahan nakamatuhan. Okay. May mga adjustment nga isa pag abot balaan pag sulod simbahan manghamras ang mga santos. May ara nga Wala na ina. may ara nga parokya nga when you receive Holy Communion wala ka na nagalakat o kunda ka na sa tindugan mo so may ara nga nagalakat pa yan magkanto sa may tunga no may mga muna tilain-lain balaan ang sitwasyon kag lain-lain man ang mga guidelines sa ginahimo sang sa tagsa kasimbahan. So these are all mga masilin naton nga adjustments no pero ti subong no masilin naton nga siling kuliwat no amat-amat naton nga gina-embrace na ining new normal do nga ti atanan ang punto bala nga everything open na kita sa mga adjustments open kita permi sa mga changes no so communication is very important in terms Yes. of our liturgy together with our together with our pastoral councils, no, mga church leaders naton, from time to time kung may activity kita, we have to consider ang situation. No, hindi lang kita wala kita balaga panumdum nga may ano kita, may fiesta kita, ay may Flores kita, ay may Easter Vigil kita, no. Amo ni himuon naton. So subong once nga gaplano ka, gina-consider mo nga ang limitasyon sang tawo, ang limitasyon sang ang huhulag naton, no, ang paano ni patigayunon, no, even sometimes even the budget, no, you have to consider that kay ti kapigado sa panahon. So we have to live with the kung anong means nga na dira. So hindi lang nga sa una bala nga hala sige lang ano no. Bisan sa manpower na pag gusto ka lang pahulag and deploy no. Subong kulang kita tawo sino di kuhaon mo, sino ang mga paghihusin tanan. Di mo na mga dapat nato consider. So hindi man ni mabudlay sa simbahan in terms of while attending to this and at the same time making our people feel nga dapat ang pagtuo nila buhi kag ang simbahan is on top of this situation. So this is also very challenging, no? Nga with what we have with our status, paano naton ini mapadulong sa tawo? Paano naton mapaintindi? Kag makita bala nga ang challenge bala nga hindi lang sa pagpakita no sang gato datong external nga masiling nga wow but subong kinanglan nga biskan simple lang ginaobra naton kinanglan may impact masulod siya sa gipusoon sang tawo ma-experience niya mabatyagan niya so hindi we are not so much sa gato wag naton lang nga makita sang mata no mga external kundi nga ang deeper meaning nga biskan nga ginhimo naton ini simple pero makahulugan. Oo. Di ba imagine ko man sa iban nga mga lugar iya nga hindi pero sa Pilipinas ang una pa nga mga period no before the pandemic nga daw faith is so open, the practices, the rituals, the tradition freely lang. Di ba imagine kung sa iban nga lugar iya sang una nga prohibited initanan bala nga ang mga Katoliko daw halos o Kristiyano daw halos gina prohibited in so many things to practice their faith. Hindi pa gid man siguro to that level ang nangin attitude nato no kag ang feeling ta or at that level na. So kung tanawon nato gano nagamat-amat kita grow kay ti may principle amo gyman na kung diin kita ginatilawan di kita naga-experience sa kabudlay di kita mas nagapag-on ang aton nga faith no mas nagaklaro sa aton ang aton nga direksyon dira kita nagatanaw sa muna ang angle no masigita nga sayang kanugon wala sing amo sini kasubo nga wala sing amo sina kasubo sa amo sina pero ang invitation sa aton bala nga nali nga may lain kita nga ginatanyag subong ang Ginoo sa aton nga malantaw naton nga we do it in an intimate way no in terms of our faith no dali nga why na kabudlay na kita nga mabalik o kung mabalik man sa pilakadlaw inang kultura naton nga nag-off the night sa aton nga faith nga nagadinaguso nagatiniklodanay nagahinawiday kung mga Biyernes Santo mga
Kung ano blati, subong niya ko mabisa, kaya muyong kada kay magulag kada ko, makatandog kay ibang tao ko, like may COVID na, di ba? So, pero sa totoo, daw maging dapat na sa misa, dapat nga kasolem, katanan, niya ginahimo naton. Di kay ang aton niya nga culture, kag religion nato, nagamix mo. Gani man. Gusto ng feeling bala nato na kung hindi na kita maka-participate in this or undertake these events, hindi kita dapat magbatsyag na daw malayo na ang Oo. Ginoo Yeah. o malayo na kita sa Ginoo. Kaya Oo. syempre iba naga-feel nga, hindi na ko yung maka-amuni, hindi na ko yung ka-via crucis ang amuni, hindi na ko ka-visita iglesia, limba kon Kwaresma, hindi na ko ka-amuni, hindi na ko gani ka-kumpisar pag gusto, mga bla. So may feeling, ang very conservative, kag very religious, no? Nga mga tao nga, basi layo na sa Ginoo. Basi layo ng Ginoo sa akon o basi nagpalayo na ako sa Ginoo. Do we have that feeling? Of course, may mga tao hindi nato Oo. manigad, nagits man kapabilin. Oo. Sometimes sa mga panatiko, no, yung Gan- mga religious fanaticism naton. Sinali nga mo na gani siling ko the Kadamo invitation. bala ako sang nakuha nga ano nga feeling, nga attitude nga muna nga nag-uncomfortable sila and then siling ko, but that is not the essence of faith. Di ba? Di, sometimes amo na si ay obra gid ni kayawa, obra gid ni kapanulay. Oo. Mamo sinay. Yes, matuod, As if no. God is not Oo. part of this, no? Oo, yung ginabasol. Matuod, no. Ini pamaagi kang yawa nga palayoon kita sa Yes, Ginoo. oo. Pero hindi inaiya upang no nga pagitao naton ang Dios dira sa sinang Sa amo lang gid na gina-experience kagamay naton. nga. Ngam sa sinang experience naton, hindi inaiya upang nga pangitao naton nga diin ako ginadala sa sininga nga experience As if God, Oo. as if you measure God in that little Oo. experience and condition of yours when He Oo. is bigger than all. Yes, precisely. Oo. Kag ang aton niya nga pagtan-aw la bala nga ang Dios dira lang gid Nadira lang siling siya sa mo. imo karto, Oo, pero sa kahon totoo, nga na, ato na ya gusto. Gani, oo. Di ba ako niya luyag kay ti amo na ako na andan, amo na ako niya practice. So, for example, butan naton Good Friday. No? Ti sometimes and of course wala no offense man sa mga mahilig sa mga santos. Mga Di ba? oo. Mga tradisyon, Okay. kultura kapamilya, no? Unti-unti Yung puntipon. may inyo pasos. O, di may nangakig siya kay nga hindi madayon ang procession kay nagpauli lagi ako sa stage just because of this. Ti maano kaya na mo ti silingon ano ginuli mo sa tungod lang sa santos. Ti ang kahulugan silang kapagpamalandong mo sa kasakit ni Kristo kung matutuod na sa aton kapag kabanaw ni Kristo. Alam mo. Sige kita nga ati sige lang akong lang dira kay yung hindi pwede ti Oo. nga Ti i-insister amo na, gid no? naton. Ay ko insister mo nali karo ko spekadlaw hinulsulan gid Kaya kung na mo naton. ginwigit mo yagal si Kristo somewhere along the way kaya Oo. ang imo ya ang practice lang. Oo, ang na practice lang. Wala mo gindala Oo. ang espiritu, Oo. no? Di mo na bala nga sometimes of course may element mga we have to please man Siyempre, bilang pare oo. kabudlay gid man sa ilang nga Mabudlay, bahin kay ti oo. batag struggle but actually part nga sining ko challenging on our part of the bilang pare kay we have to explain it to them. Abi mo, We have to tell it to them. We Yeah. have to ipaklaro naton ini mga butang nga ang hindi pwede nga hindi anay o Yeah. kung may i-offer kita pero balaan naton bala nga hindi nga usual nga ginahimo naton kundi may mga bag-o that is why nga for example sa mga nagligad nga Good Friday so instead nga ang santos ginputang lang nila sa gwa kay blessingan na lang para mapagwa nila Ginagyan sa ng balay sangkarapan, nila. ha? Pero sometimes tinga ang pagwaon yun na pwede sa Pwede sulod man mo na gani sa balay sulod sang kagka balay. pangadianin nyo kay nali ang kulang bala Mas ang maayo. debosyon naton nga. Oo. So one time na blessing ako sa kabag-o ko Santos Father na nasubuan ako kay 2 years na nga wag sa kagwa. Kung kutis sige lang no ano matapos gid ni ang importante ang Santos kilala mo. Tanawa iya kabuhi. Ikabuhi ang iyaman niya kabuhi, sunda ang iya ihemplo amo na iya kay may anak ka nga sila ka santos kay ginasunod mo kay may ginadebosyonan mo ina Oo. no? So hindi na siya yayamonika nga dinidikurahan mo lang no lagi mo mga panganan kag magsinga For your ti believe ka pleasure. manami Yeah. ano la ti ano na krugaan niya di ba la kun iway na tutubok pero ti nga ara siya da sa kabuhi ni Kristo ano siya dara ti i-relate mo si mo kabuhi that's devotion kay later on you come to realize nga bisan wa ay man ta kati prosesyon
Ang importante nagtubo ka sa pagtuo mo. Basta na kag mas gintagaan ka gani isang opportunity nga to be quiet and to reflect more, no, Oo. rather than kay ti kon gin procession na, I'm sure ang inablang mas anxious ka, masako ka sa preparar kag sa pa situit nga manami itsura ya kay daw mo lang ng focus naton madamo siya suga mao na. So nakita ko bala sa simbahan nga amo ning mga isa sang inang ginahambal mo bilang attitude kag disposition subong sa mga tumuluo nga amo nang dapat naton gali tudukan man nga in the period of the pandemic hindi ina siya mangin mayor nga mga disposition. And syempre the other one would be nga ang iban nga mga tao mayra naman ko nagather nga mga feedbacks nga because of the online and everything, ang tendency nila is just to disregard it, sometimes to even say nga okay online lang ko, sometimes not even to take the online masses and online celebration seriously. Kag ang iba naman daw ginasalig naman lang nga tito hindi matakakadto sa simbahan, hindi na lang kita maghikot, magsimba, mag-try to get in touch with the Lord again. Yes, so isa nga ka medyo balantaya naman sa extreme naman na, no? May sa other side naman which is nga Kasi bilang bali na gani kapalayo wala ang man mga tao. wala man gani Oo. gani diferensya kung di ka magkanto sa simbahan ka magkanto kay do pwede man lang. It's because sa mga dispensations nga ginahatag sang aton nga mga obispo, di ba? Nga bisan di ka magkanto sa simbahan, hindi ka makasala kay tio na ara kita sa Do may panahon sa excuse ka panahon. ba Oo. na, So the later on nali ma-adapta ang amo nga klase ka panimuot kag dumangin mabaliwala ta na lang ini o kon yes sa siri mo kagina sa online mass no kag daw nangin ordinaryo na lang nga samtang nagapangapi ka daw o kung nagapanglaba ka na paugas pinggan ta feeling mo nakasimba ka na kay ti bation man dala no o kung biran sa akon sa parokya sa Tansa sinila Father mayo gani kay may trumpa kay ti isa ga pamintana na lang kami kay ti kami sa bintana bation na da ga do nakasimba man kami pero imagine mo ti anong tsura da ko gasimbas la dara no bla dali ko nagabatang-batang lagap mati feeling na nakasimba na Yes. pero supposed to be they have to sit Hindi, down put it's not padto the sa way. altar kabag tubang dira sa cross no kag Yeah. mag-join sa mga prayers so medyo isa man na dapat man naton nga ipa-clarify kag ipa-intindi no sa ila but good thing there is the desire is still there, the desire no, and then later on kung matapos giman ini we know nga ang longing nila to attend, the longing to join together with the congregation. We hope and pray nga hindi na madula kundi nga it will lead us no, it will lead them rather no to become to thirst and to long for that Eucharist no, and that gathering together with the people. Oo, no, kay amo na kisang ban bala naton nga extreme sambal mo nga on the other hand bo nagaregret ang kadamuan kay di sa kahimo sa mga nga usual rituals. On the other hand naman ang iban can take for granted their participation sa Eucharistic celebrations or ano man nga event sang simbahan because maka-online sila and pwede lang nila na ulayhon sa kung ano man nga ginahimo nila sa ila pa ni malayo o bisan diin. And then another thing is how does the church coordinate with local officials ang tuod-tuod nga feelings sa simbahan hindi man mabudlay kay hindi man nabudlayan kun kaisa to go with the prohibitions and sometimes na nabla magsiling ka sang mga pila lang ka porsyento etc and then the church is guarded anong Medyo naton mabudlay no kaya Oo. una nung isa makabati ka nga may executive order nga ginpagwa Correct, and oo. then kung tanaw nato no why magtagsiling ati hindi magali sometimes with no offense no I'm sorry to say this but sometimes no lain man ang iyasang IATF lain man ang executive order sang executive order sometimes no gina match nga ang stricter no medyo mas Siyempre, from maipit the local, sila kay yun na kay siya. sila kag compare mo sa IATF so but on our part we have to also to abide no and to coordinate with our local chief executives regarding this no so kung tan-aw naton no example no sa province no medyo ano nila na
ipiton. Ipiton. Pero pag abot sa banwa, sometimes, si Father, sige lang. You know, sometimes, oo. medyo katabla siya Confused. on my part, no, medyo, sometimes may mga reports Inconsistent. nga mabaton, no, may medyo ligwa sa iba nga, pero nga banwa sa iba Nga, nga nga banwa, hindi diri, na hindi yati, medyo da kita naga problema, no, da kita naga problema. So, but we always ga-appeal kita, no, kanami man, but sa pihak nga bahin, kanami man tungod sa aton nga mga kay governor, kay Mayor Trenias, kay Governor Defensor, napadayon kita nga naga-communicate sa Yes, ila, oo. and then gapamangkot sila, Father, kamusta ang status nila. So kung may mga gina-appeal sila, Father, pwede nga mo lang ni. And then away kita wala gi kita kapaduha-duha, nagaupod kita. Pero kung may mga bagay nga gina-question naton, so gina-question gi kita kay ako tanawon mo, for example, no, ginabawalan ang kabataan kag mga tigulang, tinga nga kasulod man sila, karon alang tabugo namon ina. Iso Kaya na, it's not oo. the role of the priest, no, nga pa, oy, puli ka mo to. Kaya kung hindi gimanta, dapat nila papagaon ang mga tigulang, kabataan, Right pala from sa the balay nila, balay sa pa barangay lang. nila, Barangay. dapat hindi na sila papagaon. Magpagwaon, Pero oo. nga ginagagawa Di sila. freely man lang Oo, ang hindi mo na pagwa. karo papagawa pagpasudlod sa simbahan. Hindi pa na sila krumakadto, ida man sa kabataan. Bawal man to. Dili kita yaman lagaw-lagaw, kamaгаmpang-hampang. Kanugon, no, sa nang tion niya. Instead nga pangamuyo nila, kagyara sila sa safe pa nga lugar, tungod kay gi-observe, strict ang aton nga pag-observe. And then after na police sila. So lain ang nadangtan nila. Kaya ko lang yung dapat ang mga pamatanon, 15 years old and even below, sige masimba sila, pero lang sila ipagpasudla sa mall or sa diindra, hindi ba la? Kaya I think mga bata, kinanglan kag ang mga pamatanon, kinanglan Manila nga mag-really be in the Eucharistic celebration with the actual presence of the Lord. Di kung sa bagay, ang gasilimbaga isa bong Father, kung lang tawon mo, mga tigulang Oo, tigulang. Mga kabataan actually. Mga kabataan na ginadala. Asubo kay Oo. may mga activities na kita para sa aton youth, and then nadula kay bawal mag-gather para sa ila. Gisan kamusta na ihan sila? Isa kay do ka nalibala nga iban siguro sila nadulaan na sang pagtuo. Ako nahadlo ko ya sa mga kabataan naton mo. Anong effects ni sa Na pinakaadlaw? hindi lang yung okay sa mga tigulang kay mga debosyon nila sinika manovena puno na, pero ang pamatanon nga all of a sudden would feel nga hindi sila Kag tanan gani okay man lang gali, no? Correct, oo. Pag bilhin ako sa balay ko o kon of course mga kabataan. and do you think sa balay nila go online mass sila day or doubt. Oo, of course sa iban galinagaw lang sa ki. And then ang effect pagid, no, later on din siguro gina-topic man nato diri ang mental health ng Yes, kabataan oo. sa mga panahon. So ano ni ang dako naman naton yung responsibilidad kung Oo. paano naton sila Kag may lang debrief, no? Kay do nga ang government may mga activity man para sa ila, pero still Pero ang ang- local church mas dako. Sabi man. mo, masympathize sa with ang gina-experience sa kabataan now, una sa ilang mga pagtuon ang kabudlay sa mga modular and home online classes. Ikaduha, ang difficulties sa mga elders kag mga ginikanan to really be even if tuod stay at home, pero ang ginikanan subong kung tanawon ko kung stay at home ka kag work from home ka, hindi mo man maatipanan imo bata kay ti ara ka online nagatrabaho, ti kadamo gisang kakulangan gihapon nga may pag-ikisa nga ang bata mo ara sa eskwelahan mo kay more or less may ma-attender pa nga maestra, but now that's something. Of course sa mga churches natin subong But I'm glad yung may ginabalik- catechesis ang ginabalik-balik man, pabalik naman ang mga sinsido, wala naman ginistriktuhan gina mga kabataan. So sige Oo. maglagaw sila. May mga parishes subong at they continue sa activity na sa kabataan. Yeah, okay. Bible sharing, tapos may mga participation sila sa mga liturgy Oo. para ma-feel nila that they still belong and we need them. No, kay importante na eh. Bantayan lang ang protocol nga gina-observe Ako Dapat first lang. with my experience this past weeks, no, sugod nga na open kita ang aton nga youth mass. Damo mas gyapon mga kabataan na nagasimba, no, kay I told them nga sorry hindi kita katipon pero pwede ka mo kasimba ka mo Gani, nali oo, nga kahit may ano sa man una even ang mga leaders naman sa una nga naanad kita bala nga dapat may amo kini dapat may amo sina no? Nalilain naman nali nga you are just invited to sit down there together with the congregation and then you listen and join, no, as a youth, no, not hindi ba nga active nga church worker, no, or church leader.
I'm sure why naman lang nagasilimbati ang naara not even young professionals but elderly ang ara nikuti DNA ang sector sa aton sa syudad nga amo na be nga kinanglan man nga tatapon ta at this time of pandemic. Pero sa ako nga parish, ma'am, manotice ko sa mga 6:30 sa gabi nga misa, kadamo sa mga bata nga naga-join. Pero balay ko nga mas damo pagid ang wala, no? Kaysa makita mo lada sa Kada yun ti kun amo na iya ang from the side of the church, ti bantayan naman niya sang authorities kining kabataan hindi naga-stay out until the curfew nila sa gabi or what. And then kung ar sa adlaw galagaw-lagaw, they have to be told to be home. Oo, but when they are in church, pabayaan sila to participate in the mass or liturgy. Oo, parada ang wala na bala, pero ang bantayan nila iya hindi ang kung sino ang dapat magsulod sa simbahan, kundi kung sino ang nagalagaw beyond the hours kag unnecessarily nga nagalagaw nga mga pamatanon kag mga elderly. Oo, no? Kaya ti kasubo man nga punggan mo tuod ang isa ka nanay nga gakarga sang bata. Ya kaya ti kuno ay siya may mabilinan bata ya bisa ila balay kag may gani gusto niya gidya magsimba. I can see babies nga ginakadal pa. Tisin ko nga ang punggan mo biling nanay nga magdala sang bata sa simbahan. Diba? Anyway, kung sa simbahan, ma'am, nga kita ka problema kung gani, oo. Then actually ang aton nga mga local chief executives no ang leaders naton diri sa sa province kay sa city na actually commend gid sang aton nga ginahimo. In fact, kay wala ang hopefully no still waiting kabay pa nga hindi gyud magsaka ang kaso pero last December no sang giniwat nato ang Aguinaldo wala gyud nagsaka aton mga cases kag nakita nila nga ang pag-implement naton tama kita ka stricto sa simbahan. Kag sa simbahan wala gid violation kay hindi gid way madasing may nagakwa mas gid para mag-istoryahan na I don't want nga ang simbahan ang ginhalinan sang virus kay ang aton nga kag ang priority natin is always the safety sa mga tao. So why alang-alang karon nga panghadi kita nga munta tapos kita ang kabangdanan sa papalapta. So hindi ka bagay. Kag kung tan-aw naton sa simbahan wala man gid sang damo nga mga movements. It's wala because movement. Just there to listen, sit down, luhod, tindog, kalawat, then balik naman panghadi, then go home, di ba? Why man wala man tagtaganay dara sang relief goods, di ba? Why man dati wala kan anay dara, wala istoryahan na supposed to be. Wala man sharing sang why man pasapasahanay kang microphone o kon pasapasa sang serving spoon dira, di ba? Pati wala gid. So asa aton pa, it's just there to pray, no? Ang sometimes sa sagwa medyo amo na hindi na to medyo makontrol. Yes. Kahit medyo sa sila open na. So nga mayo sa Haro Cathedral may mga markers sila o kung sa iban nga mga churches. Sa mga simbahan, close mo man ang gates kung too many na. Ang problema, ma'am, kay balaan mo sometimes sa mga siningil lang nga wala ka social distancing. Kung isa mag-asawa na sila kay pamilya, kay isa man kabalay. Amo na, pero mas na, ideally, they have to follow gima dapat sa marks. Pero isa hindi gid manigar isa angan magdulukot-dukot sila. Kaya ang tendency nila ya syempre close. Pero lang tal magdubiyahan na yung lain silang balay inistaran. Pero okay tani kung sa isa sa kabalay, no? Amo na gina-explain nga. May ara man nga mga compliance officers ang simbahan to remind. Sa pamasilinga, ma'am, ang social distancing kita pwede. Ako na sige lang total mag-asawaman kami, isa lang kami kabalay. Yan di pa ang space, something like that ginagambal na. So ma-identify mo muna. I think wala man yes ang problema when nga dako gid kun i-maintain naton ini mga protocol kag labi na gid sa susulod sa simbahan hindi wala. So ang sagwa nga naiya na sang civil authorities. Actually, what happened during sang Holy Week sa Haro Cathedral tungod kay ginsadhan ing ilang compound. Yes. Tungod kay ginakulbaan ngay dali magdugok naman ang tawo. Siyempre, oo. Pero tungod sang pag-inform naton sa ilangan better stay at home, nagjutay gid man ang tawo. Pero so gina-appeal ko nga in case nga sa this last Sunday, Easter Sunday,
So kung manirado kita, magdamo ang tao sa karsada, dila pa gani problema kita sa Ay, social mamroblema distancing. ka, oo. Kay mag-cause pa siya sa traffic. Okay. Tapos isa mga tao tendensiya maano pinamuyayaw pa iga pingangaking Isa na nga man hindi na. sila papasudlon. Isa man So na. nagaguba na ila disposition. Why not nga mayo na kay natugutan man kita ni Mayor Treñas nga buksan na lang. Kay kung we have 6 masses, damo misa sa Haro Pareho Cathedral. ko ng compound mo malapad. Damo misa sa Haro Cathedral. So why not nga buksan na lang ini kay ti kung mga 100 or 200 malang sa nakalaparon sang grounds. So pwede gisla Pwede. ma-spread out. Kag another Oo. 200 Rather than nga inside. sadahan mo Oo. ang gate, kag magtindog sila dito, kag magginutok naman lang. oo. So that will be a problem. So Okay. it's better nga buksan. So nagsugot man siya nga buksan. Pero sa Good Friday, so wala. No? Kag Oo. sang Holy Thursday. Dapat. Holy Thursday, Diyo tayo Oo. man na Oo. usually nagasimba. Ang Good Friday, dahil na ito babalaan nga sometimes ang rason man lang ang tao nagadinugok kay tungod sa mga santos sa mga images. Di ba la? So nagakanto na sila. Sa spectacle abi nga Oo, matanaw yeah. nila Oo, for yeah, tanaw the sila, oo. celebration. And then mahalok da sa krus Yes. nga actually nga Kinaanda na gid nato na. linya sang laba-laba nga Para actually lang makahikap oo, sa nga ang cross. cross man lang nga adlaw-adlaw ara man lang Sa sa simbahan nga pwede makantuan bisan ano oras kag bisan nga ano nga adlaw no pero tila igi man niya kung Ti Good ang- Friday kag may mga Lain, nagasiniklanay kag mga Diyan bisan nagatinikludanay. magbiya cruises everyday pwede ka kung gusto mo. Oo, yeah. Tibla mo lain gid man niya kung nagabiya cruises sa adlaw sang amo na Biyernes Santo or what no. Kag lain gid man kung ako gani namingawan ka man nga wala kabalas sang altar of repose Oo, nga makita. Ngayon usually isa man ina sa mga bagay nga ginadugukan man sang ato ng mga tumuluo. Saylo-saylo ka sa Yes, simbahan, oo, may bisita iglesia. because syempre ara sa faith naton kag ara ang faith naton sa tradisyon kag kultura naton iyang Pilipino. We're not that that western siguro sa aton pagtuo. Balik gid kita yadara. Tung siling mo gani mapuli gani from the stage just to decorate the past the the santos para lang tani i-procession. So those are ara na sa dughan sa mga ano. Now in the long run, babe, I'm sure hindi man kita kabalo kung saan over saan matapos ang pandemic nga ini. And I'm also sure nga bisan pa nga maghaganhagan ini or magkambyo sa isa ka stage abe, hindi na guro kita makabalik gid sa parehobla sang una gid yung father naton nga pagkabuhi bilang bilang mga Kristiyano kag tumuluo. How does the church look at this maybe a year from now or what? Would you see the same So kung tanawon naton, sili naton gani, no? As what I have said, no, we have to be open sa mga changes. Kahit ang pagtubo kasimbahan, nag-grow man na in time mo with all its Pagkakaton mga man na, trials, mga gina-experience niya, just like sa pandemic, no? So nag-agi kita sa amo sini nga sitwasyon. And then, of course, mag-abot ang time nga maging new normal. So, may possibilities nga ang mga practices naton nga we have na pwede natin ma-let go. Okay. Kambihon na lang gid naton. Kaya time na gid man para nga ang imbitasyon bala nga mag-grow na kita no rather than nga magpabili lang kita sa aton bala nga kinaandan nga balaan man nato sometimes kapatalang pagani sang aton nga pagtuo no kundi nga dapat ang aton nga pagtuo dapat nagatubo kag nagatubo ini santo o kung depende sa sitwasyon nga gina-experience naton kag ani importante dira nga nakita naton ang madalom nga kahulugan sa sining ginahimo naton kag maintindihan naton because kung manging klaro sa aton may mga bagay nga bisan kuhaon sa aton mo hindi gid man niya problema kay tungod kay balaan naton kung ano ang husto kag klaro sa aton kag masingitab lang nga anong importante ano giblang hindi no da then later on no kay what is ang ano lang gato natin nga essential no what is ang essential sa aton nga faith so later on siguro ma-realize naton nga may mga bagay nga for example ma'am ibutan tabi sa situation nga last year wala kita gid subong may upod na kita with the congregation but still wala naton ginpadayon ang iban nga mga butang. It is because nga ginpadayon wala naton sa aton wala naton ginhimo tungod kay balaan naton nga delikado. Kag pwede man gali nga hindi pagpadayonon it is because nga hindi man amo na gid ang hindi magiban amo ina ang importante no
So, ang konsaton pa, anong focus, anong importante. So, nga pwede natin giblan gani nga biyaan, no, para sa isa ka mas importante nga butang. No? So makita nato no, daw nagagaw kita into a higher level gani sa aton pagtuo, di ba mo nang panghangkat sa Ako aton. naman na. And I can see a very important significance also in this. Nga inita na natabo like last year nga March. The 1 year gid kita nga gindala tubtob sa Marso man nga March 16 man, the same day nga gin lockdown kita for the ni anniversary of our 5th centenary of the gift of faith in the Philippines. So dira tani siguro may mga mensahe ang Ginoo para sa aton sina dira no kay tihamak mo it is in this period nga ginbutang kita in this situation now. Siguro panghangkat dako no. Dun sa imo manabi Father, anong panghangkat nga ang tawon sang simbahan in this? Of course, this 500 years of Christianity, masiyatan niya, is really a gift, no, nga gina-experience natin, and we have to celebrate it. Pero ang pamangkot is how do we celebrate it with this pandemic? Kay kung wala na siguro ni pandemic, dali sa Cebu na kita nga naga-enjoy, Correct. nagasinadya, and then amo Maybe sa warfare. madamo na sa aton nagkadto to attend the first mass. Kung nagpalimasawa na kita, kaga with all that. Pero titungod sa sininga sitwasyon, masiling kita nga ginadala kita sa pagtanaw sang lain na nga level sang pagtuo sa pagtuo nga nabato naton sang una, no, kay ti siling ko liwat naga-evolve siya through the years, nagalain, pero ang tungod sa pandemic, no, dogin balik kita sa una nga pagtuo naton nga gin-embrace naton ina, no, ang pagkilala sa Ginoo, no, nga maton nga manluluwas, and now, no, with all this nga instead nga manumdum kita kang ano himuon naton, no, ginapaklaro lang sa aton pag ang pagtuo nga dapat naton nga i-embrace kay isa nalipatan na naton bala kung lain ang pagtan-aw naton sa sini nga pagtuo. Kaya usually kung kita naman maglanto abi celebration, and then after the celebration wala na no. Yeah, And maybe the Lord is asking us to realize na faith is not a place it's not just a place no. Tamang panawagan sa atin, di ba? Missio agentes, go out already. Do not leave your faith in the place, no? Alone, in your place alone, but maybe out. So hangkaton naton, Father, ang aton mga tumuluo, kung paano pagid kita makamake the most of our situation now without thinking that God is not there with us, here with us, or that we are guilty of some things that we have missed in our religious practices. So, with this 500 years no of Christianity, we are gifted to give. Inang faith nga dapat nagagrow in gapagsangkad sa aton nga perspective, hindi sa aton nga pagtanaw, hindi sa akon, kundi nga suno sa mahal nga Dios, ina pagtubo na nga daan. Hindi ang pagtuo nga dapat may kabuhi naton dira sa aton mismo panimalay kag komunidad. Kag inang pagtuo nga kusa diin ginahangkat kita nga even to go out. Amo na missio agentes, no? To go out. Ang dira sa stages sa tuwag natin nga faith nga ina, dira man kita gina-challenge sa sini nga pandemic nga dapat, no, ang aton nga pagtan-aw sa sinang faith is na bala, hindi suno sa aton nga kinandan, hindi suno sa aton nga kinabatasan. Amo na may tawag kita nga new normal. Yes. No? Normal siya nga bag-o. Ti ano ang bag-o nga dapat naton nga ihakson sa aton kabuhi in terms sa aton nga relasyon sa mahal nga Dios. Ti importante ina para nga later on bisan sining ko liwat madula man ini mga butang. Kag hindi na naton mabalik liwat, no. Hindi makatublag sa aton tungod kay naintindihan naton ang ining pagtuo kag panawagan sa aton sa sinang pagtubo nga ang relasyon sa mahal nga Dios ang labing importante kag kung paano naton ini mapaambit sa tagsa-tagsa. So bali, this is no longer the time na magpine or mag-regret for the things nga in the practices nga we cannot have anymore, we cannot do anymore, but maybe God is calling us nga taas-taason ta naman ang panulok to that, no? So thank you very much, Father Angelo Coladas, si Father Pau of the Director of the Social Communications Commission of the Archdiocese of Haro. We will have him again, but this is such a big privilege to have him here with us. Thank you, Father Pau. And this is Elsa Subong. Salamat gid sa pagbuylog ninyo diri sa aton sa oras sang manugsabog sa buhi nga pulong.
Salamat sa imo, O Dios nga may nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Dios nga anak nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halangdon nga Santissima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway. Sa imo mga kamot halangdon nga Santissima Trinidad, amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag. Kung may mga sala kami nga nahimo batok sa imo kabubuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel nga manugbalantay sa pagbantay sa amon mahamuok nga katulugon, tubtob nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi suno sang imo santos nga kabubuton. Amen.